Alright, may viral at trending na kung saan ay bumulaga sa OLA victims community. Meron daw kasing isang OLA ang na-raid kamakailan lang. So sa video ito, talakayin natin kung totoo ba na may na-raid this early 2026 na isang online app. Pero bago ang lahat, maglalambing ako sa inyo na paki-follow po ang aking mga social media account. Ang Facebook, TikTok at ang aking YouTube channel. At kung nakatulong sa inyo ang video ito, malaking tulong din po ang inyong pag-like, malaking tulong din po ang pag-share. At para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito about sa Usapang Ola, pakihit lang po yung notification bell. Then, disclaimer, hindi po ako nanghihikayat na mangutang kayo dito sa mga online app. Ako po ay nagbibigay lamang po ng mga advice, payo, at nagbibigay din po ako ng mga shared experience kung ano ang proseso ng kanilang pagpapautang at ang proseso ng kanilang paniningil para magkaroon kayo ng tamang expectations at hindi kayo basta-basta utang dito sa mga online loan app. Tandaan niyo, prevention is better than cure. At hindi rin po ako nakukonsente na huwag magbayad ng utang. Okay? Alala rin, hindi po ako abogado. So, dito sa video ito, talakayin natin na na-raid daw itong si Mabilis Cash. Nag-viral po kasi siya nakarang araw. Dapat ito yung ginawa ko. Pero, mas iuna ko lang yung video kahapon. Okay? Then, ito nga. Viral siya sa TikTok. Dahil ang caption mismo at yung title mismo ng video ay 2026 online harassment by Mabilis Cash. So, dito sa ating social media OLA victims community, tandaan ninyo, I have done more video, a lot of videos na including o talagang mayroong mga OLA na nare-raid. Tandaan niyo, hindi ako basta-basta gumagawa ng video kung hindi totoo yung mga nakakalap kong impormasyon. Unlike this, na isang raid daw ang naganap, kamakailan lang, sa isang OLA na Mabilis Cash. So, sinerge natin kung saan ba galing yung viral na video. So, nung nakita ko siya do sa Facebook page ng mga online loan victims is napansin ko na mayroong title o yung TikTok account na hahanapin mo kung saan siya makikita. Ito, yung account ng TikTok, no, na kung saan siya pinost. Siya ay si Hackward CEH. Okay? Tandaan niyo yan, si Hackward. Isa po yung buraburagang. Isa po yung scammer na nagpapakalat ng impormasyon daw na kung saan siya raw ay nagde-delete ng mga record ng mga online loan app. At ito ay talagang pumaldo ng views. Totoo lang. Ang laki ng naging views niya at ang mga comments sa kanya is nagtatanong kung talaga bang si Mabilis Cash po ba yon. The answer is no. Hindi po si Mabilis Cash na raid. At hindi pa po yan nare-raid. At yes, I see a lot of complaints daw na ang problema lang daw is hindi nagpaparenew. Sabi mataas daw. Pero in my personal point of view, hindi ko pa naman na-experience si Mabilis Cash dahil nga medyo hindi ko siya masubukang applyan at gusto ko talagang utangan dahil nga uncomfortable po ako dito sa loan app na ito dahil nangunguha po siya ng SSS account, pag-ibig account. Napakarami po kasi niyang hinihingi na info at mga account na para sa akin napaka-privado na po. Kaya hindi ko po tinutuloy mag-utang dito kay Mabilis Cash. Kasi for me, medyo hindi na para sa akin parang hindi siya parang sa know your client information na lang. Parang napakalalim na po para hukayin pa nila yung impormasyon sa SSS at sa pag-ibig. Yun lang po yung aking issue sa kanila. Pero sabi ng iba, hindi raw maganda, pero gito. Pero Mabilis Cash is as SEC registered online loan platform. Nasa registered po yan, naka-recorded po yan sa list of recorded online lending platform. Then, isa rin po siyang submitting entities ng CIC. Maliwanag? So, they are legally operated. They are legally operated. Okay? Legal yung pagpapautang nila dito sa online. Okay? Nabulol pa ako sa inyo na Gimbisaya, Mandong. So, ayan, sa comment section, ang dami nagsabi na Pero ito pa yung nakakabigla. Hindi lang yung mga ganitong klase ng mga fake news ang kanyang pinapakalat. Pati kaming mga OLA vlogger na tumutulong at nagbibigay ng tamang expectations, tamang reviews, tamang shared experience.
is ginagamit niya yung mga video. Hindi nga lang ako nakasama rito, pero nandito po sa kanyang TikTok account sila Red, si Mami Yam, at si Sir Pat Quinto. Shoutout sa mga kaibigan ko. Si Boss Ray, hindi kasama rito. Shoutout kaibigan. No? Hindi ka nakasama rito, pero itong tatlo, nandito sa account na yan. So, this account is just using misleading information to deal to a victim na madali nila o mabudol nila. Nasasabihin ganito, may na-read na pero sasabihin pa nila sa comment section, sa reply na PM. Mag-ingat kayo sa mga ganyan. Mayroon nang lumapit sa akin na ginamit din yung videos ko like this hacker, like this Hackword CEH, no? Yung pangalan niya, Hackword. Ingatan nyo, iwasan ninyo. Tukmol lang po yan na nangunguha ng pera doon sa mga biktima ng mga ola. Tapos nagpapalagana pa ng fake news. Mismong si Mabilis Cash Facebook page, no, nagpaalala at nag-post na yan ay fake news at isang misleading information na sinabi nga nila bakit daw sila magbabayad, na-read na pala. Hanggat wala sa mainstream media o sa balitaan talaga ng asing sa mga GMAs, TV Patrol, like that, no, huwag kayong basta-basta naniniwala, huwag tayong uto-uto. We must be vigilant. We must do our own research on what is the reality of the situation nating mga OLA victims community. Tandaan niyo ha. Ako dito kasi sa channel ko, never ako magpapakalat ng mga ganong misleading na sasabihin ko na, ay, geto ganyan, ay, geto ganun, di ba? Ayoko naman kayo malito kasi syempre, pagka kayo hindi nagbayad dyan, tapos sabihin nyo, ay, na-read kayo eh. Sino nagpakalat? Pwedeng sampahan ng kasong cyber libel yung nagpapakalat dyan. Like this. Ngayon, kung gagawa ng paraan si Mabilis Cash na ipatrace yan dahil sa mga ginagawa misleading information like that fake news, pwede naman sila magpa-trace record dyan o trace kung sino man yung impactong buraburagang yan na ginagamit yung mga video. Especially pati nga mga TV news, saksi, ito, papakita ko sa inyo, di ba? Yan. Ang dami niyang ginagamit ng mga videos dyan kung sino-sino ba sa mga balita, para lang makapanlamang doon sa mga biktima ng OLA, mga kadyani. Kaya mag-ingat kayo dyan. Hindi yan basta-basta yung sasabihin yung pag nagre-report kayo, maririn na agad. Hindi. Although na gusto natin na may nare-read ng mga OLA, lalo na yung mga balasubas. Diba? Kasi nga, yung karapatan natin na nilalabag nila, yun lang naman ang ating hinihintay na justice dito sa mga abusadong OLA na ito. Hindi man ako against sa pagpapautang, no? Kasama sa kultura natin yan. Kasama sa buhay natin yan mangutang at magpautang. Pero sana, total, isa silang mga company, korporasyon, lending company, financing company is sundin na lamang yung tamang proseso ng pagpapautang. Kasi kadalasan nabibiktima dyan yung mga taong gipit na gipit sa buhay at hindi naman alam kung ano talaga yung kalakaran at yung sistema ng kanilang online loan app platform. Okay? So, sana nakatulong, no? Ulitin ko, fake news yung lumabas na nagba-viral video. Sana nakatulong ang video to. Muli, maglalambing ako sa inyo. Pakipollow po at supportahan po ang aking mga social media account ng Facebook, TikTok at ang aking YouTube channel. Maraming po salamat sa ulitin.